Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ito, si Miss Winnie, ang inyong tagapagsalaysay at ito ang ating kwento. Gayuma para sa pagkahumaling. Magandang recipe ang ihahanda ko para sa aking suki. Lola, sigurado po ba kayong epektibo yan? Baka mamaya. Oo naman, sinunod ko ng maayos ang nakasulat dito sa libro. Kaya sigurado ko, hindi ito magkakamali. Proud na wika ni Lola sa akin at pinaghalo-halo ng mga sangkap na ginagawa niyang gayuma. Nasa kalagitnaan na siya ng pagpapakulo ng mga halamang dahon nang umusal siya ng mga orasyon para mas lumakas pang epekto ng gayuma. Pinakamagandang Diyosa ng pag-ibig, bigyang basbas ang aking ginagawang gayuma para sa pagkahumaling. Paibigin ang sino mang makakasimsim sa likidong... Isabela, ano na naman ba ang ginagawa mo? Ay, nguso ng kabayo ka! Sapo ni Lola Isabel ang kanyang dibdib nang biglang bumungad sa kanyang harapan si Mang Theo. Isang albularyo ang lalaki pero madalas siya sa bahay ni Lola para gulatin at istorbohin lang sa kanyang ginagawa. Hindi ka pa rin ba sumusuko? Bakit kailangan mo pang gumawa ng gayuma? Sinabi ko naman sa'yo masama yan. Hoy, Mateo, huwag mo nga akong pinakikialaman. Masyado kang kontrabida. Si Isabela naman hindi mo na ako kailangang tawagin sa buo kong pangalan. Teo na lang. Napakaarte mo kahit kailan. Bakit ba palagi mo na lang akong ginugulo sa ginagawa ko? Nakita kitang gumagawa ng gayuma Alam mo, hindi mo na kailangan yan. Matagal na akong patay na patay sa'yo, Isabela. Ay, nakakadiri ka, matanda ka. Lubayan mo nga ako. Ay Lola, ang sweet naman po ni Mang Theo. Ay, tumahimik ka nga. Isa ka pa Asik sa akin ni Lola at inihanda na sa garapon ng kanyang ginagawang gayuma. Baka sa itsura niya ang pagiging kampante dahil nakabuo na naman siya ng isang perpektong potion para makatulong sa kapwa. Hindi nagtagal, dumating din si Aling Bebang, ang ginang na nag-request kay Lola na magpagawa ng gayuma. Excited niyang kinuha ang garapon, sabay iniabot ang bayad. Basta, wag mong kalilimutan ang lahat ng bilin ko sa'yo, ha? Kailangan, mapasimsim mo sa kanya kahit konti lang at siguraduhin mo na ikaw nga ang una niyang makikita. Nang sa gayon, sa'yo siya magkagusto at magkakatuluyan na nga kayo habang buhay. Lola, legit ba yan ha? Sa halip na pakinggan ako ni Lola, masigla niyang binilang ang pera na binayad sa kanya ni Aling Bebang. Namangha ako dahil ilang lilibuhin din yun. Excited na ang ginang na gamitin kagad ang gayuma, kaya naman nang makita niya ang crush niya, may hinihilang kabayo, kaagad niyang pinainom ang lalaki. Iilang patak lang ng gayuma ang hinalo niya sa tubig. Ni hindi siya nailang kahit nakatingin kami sa kanila. Kaso hindi namin alam kung anong eksaktong nangyari. Bigla kasing nagwala ang kabayo at sinipa ang crush ni Aling Bebang. Pagkatapos nito, saktong umeepekto na ang gayuma, sa kabayo na patingin ang lalaki. Gayon na lang ang gulat namin ng dahan-dahan at tila nahihipnotismong tinignan ng lalaki ang kanyang kabayo. Ilang sandali pa, pinagtapat ng lalaki ang pag-ibig niya sa dalang hayop. Ay Lola, anong nangyari? Ay, nako, mukhang pumalpak ako. Pumalpak ka nga. May naalala ko Lola, ang sabi mo kanina sa orasyon, paibigin ang sino mang makakasimsim sa nguso ng kabayo. Ay, Diyos ko, hindi totoo yan. Nagkamali lang ako ng sinabi. Kasalanan mo ito, Mateo Teo nga, mahal ko. Walang yaka. Nagpunta ka lang dito para sirain ang trabaho ko. Gigil na wika ni Lola. Bago pa man niya maatake si Mang Theo, galit na bumalik si Aling Bebang at sinikmatan si Lola. Dito na tuluyang nagkagulo. Hindi na nga natuloy ang pangarap ni Aling Bebang na magkaroon ng katugon ng pagmamahal niya sa crush niya. Ipinagpalit ba naman siya nito sa kabayo Kaya naman humiling siya na ibalik ang bayad niya na ikinataranta namin ni Lola. Para makaiwas, nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay at nagtago. Pigil ko ang tawa ko noon habang inaalala ang epic na pagmumukha ni Aling Bebang.
Habang pinagmamasdan ng crush niya na noon ay inaalalayan pa sa hawak niyang lubid ang alagang kabayo. Siguradong wala na siyang pag-asa sa lalaki. Ang ikinatatawa ko pa ay halos magsabunutan na si Lola Isabela at Mang Theo sa kusina. Bago ko nga po pala simulan ng kwento ko, nais ko po sanang magpakilala sa inyo. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie. Ako po si Precious, 36 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nung ako ay 20 anyos pa lamang taong 2010. Sa syudad na ako lumaki at nagkatrabaho, Miss Winnie. Pero langit para sa akin ang makapagbakasyon sa probinsya, kung saan naroon ang aking Lola Isabela. Sobrang stressed kasi ako sa trabaho eh. Pagkatapos kong graduate, sumabak na ako kagad sa paghahanap buhay. Mabuti na lang nakapag-file ako kagad ng leave, kaya naman hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at kaagad na bumiyahe. Balak kong isurprise si Lola, kaya hindi ko sinabi sa kanya na pauwi na ako. Kagaya nga ng inaasahan, walang kaalam-alam si Lola Isabela na darating ako. Naabutan ko siyang nagwawalis ng tuyong dahon sa bakuran. Kaagad ko siyang tinawag. Lola Isabela! Ay, tain ng kalabaw! Nagulat na ba ako? Oo. Teka, Precious. Apo, ikaw na ba yan? Tama po kayo, Lola. Ang paborito niyong apo. Ay nako, ikaw lang naman pala apo ko. Ikaw musta ka na? Tumataba ka yata ah. Kayo naman po, Lola. Hanggang ngayon palabiro pa rin po kayo. Bakit ba kasi nandito tayo sa labas nag-uusap? Halika, tuloy tayo sa loob ng bahay. Pinapasok ako ni Lola Isabela sa loob ng bahay. Tuwa niya akong pinaupo sa sofa. Hindi siya magkanda-ugaga sa pag-entertain sa akin. Baka sa mukha ni Lola ang matinding kasiyahan, kaya naman kinuha ko na rin ang mga dala ko at ipinakita sa kanya. Lola, may mga pasalubong nga po pala ako sa inyo. Talaga, iha? Nako, nag-abala ka pa. Patingin naman, ano bang mga yan? Heto po, mga delata, tapos mga sabon at shampoo po para hindi na kayo bibili muna sa tindahan. Ay nako, mukhang mamahalin ang mga ito ah. Tama po kayo dyan, Lola. Galing kasi sa abroad yan. Bigay ng kumare ni nanay. Ay, ang swerte mo naman na po. Laging may nagbibigay sa inyo ng mga imported na bagay. Halika, may nilaga akong kamote rito. Kumakain ka ba nito? Siyempre naman po, Lola. Kahit ano pa yan, basta luto po ninyo, kakainin ko. Masaya kong wika sa kanya. Ito ang gusto ko kay Lola kapag nasa probinsya, Miss Winnie. Simple lang ang buhay, hindi maingay, hindi magulo. Tsaka ang mga tao dito, abala lang sa paghahanap buhay. Habang naghahain si Lola sa kusina, naglibot naman ako sa buong bahay. Medyo matagal akong nawala, kaya gusto kong i-familiarize muna ang mga lugar. Kalaunan, nakarating ako sa mga kwarto. Nakakabilib nga gawa lang sa kawayan at tablang bahay ni Lola, pero matibay at parang kahit ilang bagyo pang dumaan, sa awa ng Panginoon, hindi man lang ito nasisira. Ilang sandali pa, narinig ko na ang pagtawag ni Lola. Hindi ko napansin na sumunod pala siya sa akin. Precious, apo! Halika na! Nakahanda na ang pagkain! Sige po, Lola. Pupunta na po ako dyan. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Gusto ko lang pong makita ulit ang mga sulok ng bahay. Ang tagal-tagal ko na pong nawala dito, Lola baka mamaya maligaw ako. Ikaw talagang bata ka. Para namang mansyon tong bahay natin at kailangan mo pa talagang makabisado ulit. Wala po akong magagawa, Lola, no? Sa nakalimutan ko na po talaga kung nasan yung kwarto kung nasan ang CR. Sambit ko hanggang sa makarating ako sa isang saradong pinto. Walang pag-aalinlangan na tinulak ko ang pintuan pabukas. Nararamdaman ko ang pagsunod ni Lola, mukhang may nakita ko na hindi niya gustong ipakita sa akin. Pero huli na ang lahat. Tuluyan ko nang nabuksan ang pinto ng kwartong yon. Nalanghap ko pang amoy ng insenso at kandila sa loob ng kwarto. Napangangako nang makita ang nakakalat na mga bagay sa kawayan na mesa. Mga garapon, may mga papel na may nakasulat na hindi ko maintindihang lengguwahe, mga iba't ibang kulay ng likido. May manika pa at karayom. Kunot noo akong napatingin kay Lola. Lola, ano po ang mga ito? Precious, iha! Hindi mo na dapat pinakikialaman ng mga bagay na ito. Ang mabuti pa, halika na't kumain na tayo. Lola, ginagawa niyo pa rin po ba ang bagay na ito hanggang ngayon?
Tukoy ko sa mga gamit na nakakalat sa mesa. Alam ko po kung para saan ang mga yon, Miss Winnie. Nakita kong namutla si Lola at hindi kagad nakapagsalita. Ah, Lola, wag na kayong magpalusot pa. Palamuti ko lang ang mga yan. Wag mo na lang pakialaman. Lola, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na iligpit nyo ng mga gamit na ito? Ay, pasensya na, Apo. Hindi ko naman alam na darating ka eh. Hayaan mo at ililigpit ko din ang mga yan. Huwag ka nang pumasok dyan dahil makalat. Wala akong nagawa nang pinilit akong palabasin ni Lola sa kwarto. Dumiretso kami sa kusina at nakita ko ang mga inihanda ni Lola. Nilagang kamote, ginatan at kape. Natakam kagad ako sa nakahain. Sabay pa kaming nagmerienda ni Lola. Pagkatapos natin dito, magpahinga ka na muna ha. Malinis naman ang isang kwarto katabi nun sa akin. Doon ka na matulog. Sige po, Lola. Sana maging komportable ka rito ha. Kagaya ng mga naunang bakasyon mo. Kailan naman po ako hindi naging komportable, La? Kapag pagod po ako sa trabaho, namimiss ko kagad ang specialty nyo eh. Ang binagoongan. Tama po. Miss ko na nga po yun, Lola eh. Huwag kang mag-alala. Magluluto ako nun bukas. Salamat po, Lola. Kaagad akong nagpahinga pagkatapos kumain. Sariwa ang hangin sa probinsya, kaya natural na malamig at maaliwalas ang paligid. Si Lola naman, nagliligpit raw ng kalat sa kwarto niya. Hinayaan ko na lang kasi kailangan niya ng exercise para pagpawisan. Kaso may kumatok sa may gate, Miss Winnie. Hindi ito pinagbuksan ni Lola, kaya ako nang bumangon. Isang matandang lalaki na sa tingin ko nasa 70s na ang nasa labas, may hawak na 3 tangkay ng bulaklak na mirasol at nakaporma pa kahit nakatsinelas lang naman. Sino po sila? Ako ito si Teo, iha. Nariyan ba ang Lola Isabela mo? Opo, nandito po sa loob. Teka lang po at pagbubuksan ko kayo. Sambit ko, tsaka nagmamadaling bumaba ng hagdan at pumunta sa may gate. Pinagbuksan ko siya at pinatuloy. Pasensya na po kayo, Mang Teo, ha? Hindi po yata narinig ni Lola ang pagtawag niyo eh. Ayos lang yon, iha. Nasanay na ako kay Isabela. Ganyan talaga siya pagdating sa akin eh. Hindi namamansin. Medyo natawa ako sa sinabi ni Mang Teo. Tingin ko, matagal na silang magkakilala. Hindi ko po maintindihan pero parang may nakita akong liwanag sa mga mata ng matanda habang binibigkas ang pangalan ni Lola. Ang totoo po niyan, Miss Winnie, matagal nang nabiyuda si Lola. Bata pa ang nanay ko, wala na po ang lolo ko. Kaya minsan nangangarap din ako na magkaroon ng lolo. Hindi ko kasi alam kung anong pakiramdam ng may tatay eh. Dahil ang totoo niyan, anak ako ng nanay ko sa pagkadalaga. Kung nakapag-asawa man siya ngayon, sa pamamagitan ng lalaking pinakasalan niya, wala rin silang anak. Inaabala na lang nila ang sarili nila sa trabaho. Hinarap ko si Mang Teo tsaka pinaupo sa sofa. Dito po muna kayo ha, tatawagin ko lang po si Lola. Teka lang, ngayon lang kita nakita. Pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Ako po si Precious. Ako po ang apo ni Lola Isabela. Taga Maynila po ako. Nagpunta lang po ako rito para magbakasyon. Ganun ba? Alam mo, iha, maniwala ka man sa akin o hindi, pero malaki ang pagkakahawig mo sa lola mo noong kabataan pa niya. Talaga po ba? Kaya naman pala malapit ako kay Lola eh. Sige po, iiwan ko na po muna kayo sandali ah. Pupuntahan ko lang po si Lola sa kwarto niya. Ay, wag na apo. Kabisado ko naman ang bahay ng lola mo. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin siya ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi naman ako natatakot kay Mang Teo, Miss Winnie. Maliban pa sa mukha talaga siyang mabait, halata naman sa kilos niya na hindi siya masamang tao. Para pa nga silang magkalaro ni Lola nung kinder, kasi halata kay Mang Teo ang kakulitan kahit may edad na. Sumabay tuloy ako sa ginagawa niya. Mabagal kaming umakyat papunta sa ikalawang palapag ng bahay at lumapit sa kwarto ni Lola. Nakaawang ang pinto, kaya hindi na kami nahirapan pa na pumasok sa loob. Shh! Huwag kang maingay ah. Gugulatin natin ang lola mo. Ano po? Sigurado po ba kayo dyan? Baka mamaya magalit po si Lola. Hindi yan, iha. Ako ang bahala sa'yo. Hindi magagalit ang lola mo.
Pero Shh! pagpasok namin, nakita namin si Lola na may ginagawa sa mesa niya. Nakakalat ang mga halamang dahon, mga garapon, meron pang ang kutsilyo na ginagamit siguro na panghiwa sa isang tabi at may dinikdik siyang parang luya. Maya-maya pa, may inilabas siya na parang powder na ihahalo sa garapon kung saan naroon ang mga sangkap na hindi ko naman alam kung para saan. Isang kutsarang luha ng buwan, pampalambot ng puso. 2 kurot ng asin, pampatibay ng pangako. Alikabok mula sa sapatos, pampahabol sa taong lumalayo. At 1 pirasong pilikmata ng duwende para sa mga matang... Isabela! Gayon na lang ang gulat ni Lola at nabitiwan pa ang pinakahuling sangkap na balak niya sanang ihalo sa kung anumang potion ng ginagawa niya. Natapon ito at kumalat sa sahig, kaya gayon na lang ang panlilisik ng kanyang mga mata nang humarap siya kay Mang Theo. Tila hindi man lang nasindak ang matandang lalaki. Humahagikik pa siya na parang sanay na sa ginagawa. Matang kasing laki ng puset. Ay buwisit ka, Mateo! Bakit mo ko ginugulat? Ano na naman ba ang ginagawa mo rito, ha? Bakit ka ba kasi nagugulat? Kinakamusta lang naman kita eh. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot sa kung saan eh. Bakit mo ba ako ginugulo? Namiss kita kasi, Isabela. Kaya ako pumunta rito ng ganito kaaga. O sige, ano na naman ang ginagawa mo rito? Aber? Siyempre nga, binibisita ka. Aakyat ako ng ligaw. Nababaliw ka na ba talaga, ha? Taghaling tapat ngayon. Anong akala mo sa sarili mo? Inject? Dito na ako napahagalpak ng tawa, Miss Winnie. Tuwang-tuwa ako sa usapan nila Lola Isabela at Mang Theo. Nakakaaliw silang dalawa. Akala ko magtatapos na ang bangayan nilang dalawa, pero hindi pa po pala. Naunang tumakbo si Mang Theo nang habulin siya ni Lola, hawak ang walis tingting. Sa bawat palo ni Lola, napapapikit ako dahil alam kong medyo masakit po yun lalo na't panay ang pagdepensa ni Mang Theo sa kanyang sarili. Napailing na lang ako habang pilit niyang hinaharang ang walis gamit ang tsinelas. Sa bilis po ng pangyayari, halos hindi na niya masundan ang kilos ni Lola. Napaatras si Mang Theo nang muntik nang tumama sa noo niya ang walis tingting, kaya agad niyang tinuro si Lola habang nanlalaki ang mga mata. Teka lang, Isabela. Masakit yan. Abay, sumusobra ka na, ha? Nagiging brutal ka na ngayon. Masisisi mo ba ako? Sinisira mo ang orasyon ko eh. Alam mo namang may ginagawa ako. Kailan ka ba kasi titigil sa gawaing yan? Alam mo namang kaya kitang buhayin nang hindi ka na umaasa sa bayad ng mga taong nagpapagawa sa'yo ng gayuma. Sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Pwede ba? Ang mga buwisita, naghihintay sa sala, hindi dito sa kwarto ko. Napakamot ng ulo si Mang Theo. Hindi niya siguro inaasahan na magagalit ng ganon si Lola. Sa bagay, bata pa lang ako, alam ko naman na kapag nagalit si Lola, wala talagang filter ang bibig niya. Lahat na lang ng gusto niyang sabihin, kahit masakit pa yon, sinasabi niya talaga. Ay, nako. Ako na nga itong dumadalaw dahil nag-iisa siya sa buhay. Ako pa ang buwisit. Ako pa ang pinapaalis. Nangongonsensya ka pa. Mukhang tulisan niyang mukha mo. Mahiya ka nga sa apo ko. Lola, okay lang naman po Isa pa, nakakatuwa nga po kayong tignan May spark kayo. Anong spark yung sinasabi mo? Gusto mo bang makuryente ka be, ha? Lola naman Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Pues, kung ayaw mong magalit ako pati sa'yo, paalisin mo na siya at baka hindi ko matansya, ha? Maihagis ko siya sa bintana. Ay, sige na nga. Ay, aalis na ako. Total, mukha naman akong istorbo dito Ay, mabuti at alam mo. Balang araw, hindi na ako dadalaw rito. Di mas tahimik pa ang buhay ko kung ganon. Sige, tatandaan ko yan, ha? Di tignan natin. Parang nalugi sa sugal si Mang Theo nang lumabas paalis ng bahay. Lumilingon-lingon pa siya sa akin, kaya nahihiya akong kinawayan na lang siya. Balik po kayo sa susunod, Mang Theo. Precious! Ay, Lola, mukha naman po siyang mabait Anong babait? Kinugulo niya ang ginagawa ko.
Lola naman kasi, pwede mo naman pong pagsabihan ng maayos si Mang Theo eh. Mukhang mabait naman po siya. Akala mo lang yon. Pero ang totoo, may kalandian talaga sa katawan ng matandang yon. Kaya halos araw-araw nang bibuwisit sa akin. Naku la, wag po kayong magsasalita ng ganyan ha. May kasabihan po tayo na the more you hate, the more you love. Lola! Ay nako, tigilan mo ka ako, apo. Hindi mo na ako pwedeng asarin ng ganyan. Natatawang niyakap ko si Lola Isabela. Ito ang paraan ko ng paglalambing sa kanya. Mabuti na lang mabilis kumalma si Lola. Lola, sorry na po. Natutuwa lang po kasi ako sa inyo ni Mang Theo eh. Ang sweet niyo pong tignan. Ay nako, kung alam mo lang, iha. Maraming pinaiyak na babae ang matandang yon nung kabataan niya. Ha? Playboy din po pala si Mang Theo dati? Oo, kaya nga huwag kang magpapaapekto sa pagpapakyut ng damuhong yon. Iiling-iling na tinawanan ko na lang ang pagmamaktol ni Lola. Naiisip ko, ganito talaga ang matatanda. Madali na lang magalit at mairita. Kaya naman nagpa siya kung ipagluto na lang siya ng masarap na ulam bukas para makabawi sa pangaasar ko kahit papano. Lola, gusto niyo po ba ng minudo? Ay syempre naman, apo. Gusto mo ba mamalengke tayo bukas? Bibili din ako ng sangkap para sa binagoogan. Ay naku, gusto ko po yan, Lola. O sige, magpahinga ka na muna. Maaga tayong maghahapunan mamaya. Thank you po, Lola, ha? Pagdating ng hapon, naging abala na ako sa pag-aayos ng mga dala kong damit. Si Lola naman may bisita. Base sa naririnig kong pinag-uusapan nila, hinihingi ng bisita niya ang pinapagawa nitong gayuma. Sabay din kaming naghapunan pagkatapos. Pasado 7:00 pa lang, pumosisyon na kami sa aming mga kwarto para matulog. O sige na, apo. Matulog ka na ng maaga, ha? Bukas, ipapasyal kita sa buong baryo. Si Lola talaga para naman akong prinsesa niyan eh. Ay haba, syempre. Matagal ka nang hindi nakakapagbakasyon dito. Kaya hindi ako manghihinayang na ipasyal ka. Sige po, Lola. Good night po. Good night din, apo ko. Kinaumagahan, maaga akong naligo at nagbihis. Naabutan ko si Lola na nagtitimpla ng kape. Masaya ko po siyang binati. Magandang umaga, Lola! Magandang umaga naman, apo. Kamusta ang tulog mo? Hindi ka ba pinagkaguluhan ng lamok? Aba, nakalimutan kong sabihin sa'yo na naglalagay ako ng katol sa ilalim ng kama. Marami kasing lamok dito sa bahay. Napansin ko nga po, Lola eh. Pero meron naman po akong lotion na pampataboy sa lamok. Yun po ang ginamit ko para makatulog. Oo nga po pala, wag po kayong gagamit ng katol, Lola ha. Wag po palagi, nakaka-addict po yan. Ay, talaga ba? Siyempre, Lola, joke lang po. Gusto ko lang naman po kayong patawanin eh. Ang seryoso niyo po kasi. Pero totoo pong nakakasama sa kalusugan ng katol. Pasensya ka na, apo ha. Yan lang kasi ang pinakamura dito sa bayan natin. Tsaka malayo ang syudad para makabili ako ng mosquito net. Wag na po kayong mag-alala, Lola. Kapag nakapunta ako sa bayan, ibibili ko po kayo ng mosquito net. Oo nga pala, kumain na tayo para maaga tayong makaalis. Sige po, Lola. Sabay kaming kumain ng almusal ni Lola. Kaagad din kaming natapos. Habang naglilikpit ng pinagkainan namin si Lola, dumating naman si Mang Theo. May dalang supot ang matanda na mukhang prutas ang laman. Iha, magandang umaga sa'yo. Ay, Mang Theo, kayo po pala. Teka, paano po kayo nakapasok? Nakasarado po ang gate namin ha. Pasensya ka na ha. Hindi na ako nagpaalam sa inyo na pumasok. Alam mo naman ha, kapag nakita ako ng lola mo baka itaboy lang ako. Saan nga po kayo dumaan? Sa gate. Bukas na kasi yun Saka alam kong maagang gumigising si Isabela para magwalis sa labas. Kaya naman po pala. Nandito ako para dalawin ulit ang lola mo. Nakakatuwa po kayo, Mang Theo. Ang cute niyo po magbiro. Bagay talaga kayo ni Lola. Talaga? Bagay kami ng lola mo? Opo, kasi para kayong aso at pusa Pero sa totoo lang po, may future po kayong dalawa. Hindi naman ako nagbibiro, apo. Talagang gusto ko siyang ligawan. Aba, boto po ako sa inyo para sa lola ko, ha?
Mukhang kinilig si Mang Theo sa sinabi ko, Miss Winnie. Inabot niya kasi sa akin ang supot na may lamang saging. Nako, sa'yo na ito, iha. Pasensya ka na't yan lang ang dala ko, ha? Ay, naku, okay lang po yun. Nag-abala pa po kayo. Salamat po dito, ha? Wala yun. Hayaan mo. Dadalhan kita ng marami sa susunod. Sige po. Eh, nasan nga palang lola mo ngayon? Nasa kusina po. Pupuntahan ko muna siya, ha? Tumango ako bilang tugon. Hinayaan ko si Mang Theo na pumasok sa kusina. Natatawang sinundan ko siya. Malakas ang pakiramdam ko na may binabalak na naman siya na kalokohan laban kay Lola. Kitang-kita ko kung paanong basta na lang siyang nagsalita sa likuran ng abalang si Lola Isabela. Anong ginagawa mo dyan, Isabela? Ay, anak ng 70 puting pato! Ay, ano na naman ba ang ginagawa mo rito? Kapag nagugulat ka, mas gumaganda ka, Isabela. Ay, kadiri ka talaga, Mateo. Matanda ka na nga, lumalandi ka pa. Teo na lang kasi ang itawag mo sa akin para cool pakinggan. Anong cool? Makita ko pa nga lang ang mukha mo. Naaalibad-barad na ako. Nako, delikado yan, Isabela, ha? Kasunod niyan, hahanap-hanapin mo na ako. Ay, huwag ka nang umasa, Mateo. Dahil kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa'yo. Dahil sa narinig kong sinabi ni Lola, hindi ko na naiwasang makisali sa usapan nila. Siyempre, nasuhulan ako ng saging, kaya kailangan kong ipagtanggol si Mang Theo. Lola, kumalma po kayo. Nagpunta po rito si Mang Theo para dalawin kayo. Tama. Buti pa yung apo mo eh. Napakagalang. Ay, syempre, dahil ako ang lola niya. Lahat ng mabuting asal, itinuro ko sa kanya. Buti nga't hindi ikaw ang naging lolo niya eh. Pwede naman niya akong maging lolo ngayon eh. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo, Mateo? Tumahimik ka. Kung ano-ano na lang ang pumapasok dyan sa utak mo. Naku Lola, ang mabuti pa, ako na lang po ang mamamalengke. Iiwan ko na lang po muna kayo dito ha. Nakakahiya naman kay Mang Theo kung iiwan niyo siya. Ikaw na nga po itong dinadalaw niya eh. Tsaka binigyan niya po ako ng saging oh. Nakangiti kong wika sabay angat ng supot na may lamang hinog na saging. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Lola Isabela at nakapamewang na hinarap si Mang Theo. Ang apo ko, may pasalubong. Samantalang ako wala. Alam mo naman na paborito ko ang saging eh. Bakit hindi mo ako binigyan? Baka kasi hindi ka matuwa sa pasalubong ko sa'yo. Kaya binigay ko na lang sa apo mo. Saka bakit hindi mo sinabi na gusto mo ng saging? Marami kong hinog na prutas sa bahay. Hayaan mo. Dadalhan kita bukas. Ay nako, wag na. Mas lumala pa ang galit ko sa'yo. Huwag ka namang ganyan, Isabela. Mahal ko. Hindi ka naman mapakiusapan ng maayos eh. Ay, tumahimik ka ha? Nakakainis ka talaga. Alam niyo po Lola, may naisip po ako. Oh, bakit? Ano yun, apo? Bakit po hindi na lang natin isama si Mang Theo sa palengke? Ano? Ay, ayoko nga. Aba, tamang-tama. Madadaanan natin ang bahay ko papunta sa palengke, iha. Pwede kong kunin ang lahat ng hinog na saging dun kung pasasamahin nyo ko sa lakad nyo. Apo, panggulo lang ang matandang yan sa pamimili natin. Hindi naman po siguro Lola. Mabait naman po si Mang Theo eh. Tsaka ayaw niyo po ba yon? May instant bodyguard tayo. Sige na, Isabela. Isama mo na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggugulo sa lakad ninyo. Promise. Siguraduhin mo lang ha. Ayokong may asungot sa mga lakad namin ng apo ko. At wag na wag mong kalilimutan ang pangako mo. Dahil oras na magsinungaling ka sa akin, hindi ka na makakatungtong dito sa bahay ko. Oo, promise. Cross my heart. Sabay ngisi na lalong ikinailing ni Lola. Hindi ko tuloy alam kung dapat ko bang pagsisihan na isinuggest ko yon sa kanya na isama namin si Mang Theo. Nakakatuwa naman kasi siya, Miss Winnie. Kahit papano, medyo napagaan niya ang pakiramdam ko. Nadagdagan din niya ang saya ng pananatili ko sa probinsya. Makalipas lang ang ilang sandali, nasa labas na kaming tatlo at dahan-dahang naglalakad papunta sa palengke. Maraming bumabati sa amin, lalo na kina Lola at Mang Theo. Napansin ko, malakaibigan ang matandang lalaking nanliligaw kay Lola. Marami kasing nakikipag-usap sa kanya.
may mga bata rin na patakbong nagbe-bless pa sa kanya. Oh, mga bata, dahan-dahan sa pagtakbo at baka madapa kayo. Kita mo ang mga bata dito, Apo. Puro magagalang. Tama nga po kayo, Lola. Nakakatuwa nga eh. Naalala ko tuloy nung kakulitan ko nung bata pa ako. Marami ang nagbago dito. Pero hindi ang tradisyon ng mga tao sa baryo, Apo. Kahit simple lang ang buhay natin dito, hindi nawawala ang pagiging magalang at respeto sa kapwa. Ibang-iba po talaga ang buhay ng mga tao sa syudad, Lola. Naisip ko nga eh, kung mag-aasawa man ako, dito ako sa probinsya titira. Gusto ko yan, Iha, para magkasama tayo palagi. Alam mo naman na palagi akong nangungulila sa inyo ng nanay mo. Hayaan niyo po, Lola. Minsan yayayain ko rin po si nanay na umuwi rito sa probinsya. Wika ko sa kanya. Saglit kaming tumigil sa may harapan ng isang magandang bahay. Namangha ko nang pumasok doon si Mang Teo. Lola, dyan po pala nakatira si Mang Teo? Oo, Apo, dyan nga. Ang ganda naman po ng bahay niya. Nasa abroad kasi ang mga anak niya, Iha. Mag-isa na lang siyang nakatira dyan. Balita ko, gusto siyang kunin ng mga anak niya. Kaso ayaw naman niyang sumama. Baka naman po dahil sa inyo kaya ayaw niyang sumama sa mga anak niya. Ay, ikaw talaga, Apo, ha? Nahawahan ka na yata ng kakulitan ng matandang yon. Nako, hindi po, Lola. Joke lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan pa nating isamang matandang yan sa lakad natin. Masaya naman tayo kung dalawa lang tayo. Lola, baka po nakakalimutan nyo. Nagtampo kayo sa kanya dahil ako ang binigyan ni Mang Teo ng pasalubong. Tsaka ayaw niyo po ba yun? Bumabawi lang po siya sa inyo. Lola! Ay, tumahimik ka nga dyan. Kapag sumigi ka pa rin sa pag-aasar, iiwan kita rito. Ay naku, Lola, kung palagi ka nalang galit, lalo po kayong tatandaan yan. Matanda na nga ako at tanggap ko naman yon. Pero iba pa rin po ang matandang in love. Sinamaan ako ng tingin ni Lola, lalo na't natatanaw na namin si Mang Teo na palabas na ng kanyang bahay. Mas marami ang bitbit niya ngayon kesa kanina. Bakit ba ang tagal mo, Mateo? Nagawa mo pa talaga kaming paghintayin. Naku, pasensya na ha. Naghanap pa kasi ko ng plastic na mapaglalagyan nito mga prutas. Eto, saging para sa'yo. Halika na, Precious. At baka maunahan pa tayo ng mga sahog na kailangan nating bilhin. Marami pa namang tao ngayon. Kimi ko na lang nanginitian si Mang Teo tsaka nagsimulang maglakad. Tama nga si Lola Isabela. Maraming tao sa palengke ng umagang yon. Ilan sa kanila galing pa sa kabilang bayan. Dito kasi sa lugar namin, maraming sariwang prutas at gulay. Kaya kung minsan, dinarayo pang lugar dahil medyo mura kung dito bibili. Tumiretso ako sa bilihan ng mga ingredients para sa menudo. Si Lola naman, lumapit muna sa suki niya ng kakanin. Habang nagbabayad, napansin ko na medyo maingay na sa bandang likuran ko. Nang lumingon ako, Miss Winnie, nakita ko si Lola na may kasagutan. Panay naman ang pagpapakalma sa kanya ni Mang Teo. Nang tignan ko ang babaeng kausap niya, natatandaan kong siya yung babaeng nagpunta sa bahay at kumuha ng gayuman na pinagawa niya. Galit na sinabi ng babae na pumalpak ang gayuman na ginawa ng lola ko. Masahol pa raw sa kinulam ang kalagayan ng asawa niya ngayon. Nanlaki ang mga mata ng asawa ng suki ni Lola. Para daw naging mga mata ng pusit. Hindi ko tuloy napigilang lumapit sa kanila. Kilala mo ako. Matagal na akong gumagawa ng gayuma. Hindi pa ako kailanman pumalpak. Teka lang, Iha. Baka naman kasi nagkamali ka lang sa pagsunod sa bilin ni Isabela sa'yo. Aba, sobra na ang pang-iinsulto mo sa akin ka, ha, babae ka. Kung tutuusin, ikaw na nga ang nagpupumilit sa akin na gawin ang gayuma. Teka lang po, mawalang galang na po. Ano po bang nangyayari, Lola? Naasar na ako sa babaeng yan. Siya na nga ang humingi ng tulong sa akin. Humingi pa ng discount. Tapos ako pang sinisisi nang may nangyaring masama sa mga mata ng asawa niya. Balay ko ba? Baka naman kulang kayo sa tiwala sa kakayahan ng gayuma ko. Naku, tama po ang lola ko, Ale. Baka naman po kasi may mali lang sa instructions na sinunod nyo.
Imbis na makinig sa akin, galit lang na umangal ang babae. Wala tuloy akong nagawa kundi ang magtago sa likod ni Lola dahil ang tapang-tapang niyang makipag-usap. Sa harapan pa talaga kami ng maraming tao Mabuti na lang, nandyan si Mang Teo para solusyonan ang problema. Nasaan ba ngayon ang asawa mo? Ang mabuti pa, samahan mo ko sa kanya. Susubukan kong pagalingin ang karamdaman niya. Oh, ano na naman ba ang ibig mong sabihin, Mateo? Teka lang, Isabela, mahal ko. Kumalma ka muna. Ginagawa ko lang ito para wag ka na nilang awayin pa. Kaya gagamutin ko ang asawa niya. Alam niyo po Lola, tama po si Mang Teo Hayaan na lang po muna natin siyang ayusin tong problema na to. Abay, dapat lang Nung ginagawa ko ang gayuma, naalala ko, ginulat niya ako, kaya pumalpak yung ginawa ko. Ano? At ako na naman? Sino pa nga ba? Nagsimula na ulit ang bulungan sa paligid namin. Ilan kasi sa mga tao, nakiusyoso na rin sa gulo na kinasangkutan namin sa palengke. Ang mga bata na kanina lang ay nakikita namin, nagtatakbuhan sa daan, napatigil at napatingin din sa amin. Mabuti na lang at kalmado na rin si Mang Teo at hinarap ang nagrereklamong suki ni Lola. Sige na, Iha. Kailangan kong makita ang mister mo. Magtatawas tayo para maibalik siya sa dati. Huwag mo nang aawayin ng Isabela ko, ha? Hindi naman niya kasalanan na pumalpak ang gayuma niya. Walang iya ka talaga. Lola, pasalamat na lang po tayo at niligtas tayo ni Mang Teo. Ay, ewan ko. Basta para sa akin, nakakainis ang lalaking yan. Halika na nga at iwan na natin sila. Wala akong nagawa kundi magpahila kay Lola papunta sa iba pang stall na nagtitinda ng mga gulay. Lumingon ako saglit kay Mang Teo. Napansin kong napakalma na nga niya ang nagrereklamong suki ni Lola. Kumindat siya sa akin at nag-thumbs up pa. Ngumiti na lamang ako at naisip na damihan ang gagawing minudo mamaya. Sigurado ako na pupunta ulit si Mang Teo sa bahay kaya iimbitahan ko siyang kumain. Mang Teo, pumunta po kayo sa bahay mamayang tanghali Ay sige, apo. Pupunta ako. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nasa bahay na ulit kami ni Lola. Abala kami sa nilulutong mga putahe. Siya sa binagoongan at ako naman sa minudo. May binili rin kaming isang bilao ng kakanin. Kaya hindi pa man nagsisimula ang tanghalian, natatakam na talaga ako. Mabango rin ang aroma ng bagong lutong kanin, kaya hindi ko na maiwasan na magkomento. Lola? Anak ng takuri naman. Ginulat mo na ba ako, apo? Bakit ka ba pabigla-bigla na lang nagsasalita? Muntik na akong atakihin sa puso ng dahil sa'yo Grabe ka naman, Lola. Alam nyo na sobrahan po yata kayo sa kaiinom ng kape. Ang cute kaya ng boses ko tapos nagugulat kayo. Ganyan talaga ako kapag masyadong seryoso sa ginagawa. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Ay Diyos ko, muntik nang lumipad ang puso ko kanina. Gusto ko lang pong sabihin na baka manaba po ako rito sa probinsya dahil ang sarap po ng mga pagkain natin at ang sariwa pa. Ay syempre naman, apo. Dito sa probinsya, malulusog ang mga tao kahit na hindi gaanong nakakatikim ng mamahaling pagkain. Pero mas masustansya naman po, di ba? Mamayang gabi, Lola, magnilagang manok naman po tayo. Parang ang dami ko pong nakikitang pagala-gala dyan sa bakuran Pwede naman. Pero kaya mo bang manghuli? Alam mo namang masakit na ang tuhod ko. Hindi ko na kayang habulin ang tumatakbong mga manok. Bago pa man ako makasagot sa sinabi ni Lola, dumating na si Mang Teo na may dalang buko juice. Siguro narinig niya ang huling pinag-uusapan namin ni Lola dahil siya kagad ang nagsalita. Para sa'yo, mahal kong Isabela. Ako na ang huhuli ng mga manok na kakatayin natin. Ano na naman ba ginagawa mo rito, damuho ka? Teka lang po, Lola. Ako po ang nag-imbita kay Mang Teo dito sa bahay. Bakit mo naman inimbitahan ng lalaking yan dito? Naisip ko lang po kasi na magandang pagkakataon ito para mag-thank you sa kanya. Kasi muntik na tayong mapahamak kanina Pero hindi tayo pinabayaan ni Mang Teo. Tinulungan niya po tayo laban dun sa nagrereklamo niyong suki. Kung tutuusin, hindi ko naman kasalanan yun Kasalanan yun ni Mateo. Ginulat niya ako. Kaya kung ano-ano na lang sigurong nagawa ko sa gayuma ko. Lola, awat po muna ha. Lagi na lang pong mainit ang ulo niyo
Tsaka nakakahiya naman po sa grasya. Naghihintay na sa mesa tapos nag-aaway-away pa tayo. Tama nga ang apo mo, Isabela. Kumain na tayo. At mukhang nakakatakam yung inihandaan ninyo eh. Pagkatapos mong kumain, maghugas ka ng plato, ha? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Kahit ipag-igib ko pa kayo ng tubig at ipagsibak ng kahoy, gagawin ko ang lahat ng yun para sa'yo. Ang sweet naman niya, Lola. Sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. May nakaraan po ba kayo ni Mang Theo? Para kasi kayong mag-ex na nag-iiwasan eh. Natatawa kong wika pero sinamaan ako ng tingin ni Lola. Halos hindi ko manguya ang kinakain ko. Hindi na kasi nagsasalita si Lola, kaya naman nag-peace sign na lang ako sa kanya at hindi na nagbiro ulit. Mabuti na lang kahit papano, naging magana ang pagkain namin ng tanghalian. Pagkatapos namin kumain, tahimik na tumayo si Mang Theo at sinimulang samsamin ng mga plato. Kaso lumapit sa kanya si Lola Isabela. Bigla niyang inagawang mga yon, tsaka sinimangutan ulit ang matandang lalaki. Ako na maghuhugas at baka basagin mo pa ang mga plato ko. Ay nako, Isabela. Hanggang ngayon ba'y nagpapanggap ka pa rin? Bakit hindi mo na lang sabihing nahihiya kang utusan ako? Ako na at huwag kang magulo. Sigurado kayo, Lola? Pwede naman po ako. Ako na lang po ang maghuhugas niyan. Tapos kayo po ni Mang Theo ang pumunta dun sa sala. Gusto mo bang mapalo ka ng walis ting-ting, ha, apo? Naku, ayoko po, no? Sige po. Ako na po ang mag-entertain kay Mang Theo. Sinama ko si Mang Theo papunta sa sala at doon kami nagkwentuhan. Nagsimula ang usapan namin sa simpleng kagandahan ng probinsya hanggang sa mapag-usapan namin ang mga ugali ng mga tao. Mga random topics lang naman. Pero maya-maya pa, bigla akong naisip na itanong sa kanya kung bakit parang palaging galit sa kanya si Lola. Napansin ko na natahimik si Mang Theo. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Ilang sandali pa, lumingon siya sa akin. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na nagkasala ako dati sa lola mo, Iha? Talaga po? Ibig niyong sabihin, may nakaraan talaga kayo ni Lola? Huminga ng malalim si Mang Theo, tsaka tumingin sa labas ng bahay. Oo, Iha. Alam mo, duda ko kung sinabi niya na ito sa'yo. Pero dahil malaki ang tiwala ko sa'yo at gusto ko rin makabawi sa lola mo, ikikwento ko sa'yo ang lahat. Kung tungkol po yan sa love story niyo ni Lola, nakahanda po akong makinig. Alam ko kung ano ang sekreto sa likod ng pagiging magugulatin ng lola mo. Talaga po? Oo, malaki ang ambag ko sa pagbabago niyang yun. Bakit po? Ano bang ginawa niyo? Ikakasal na dapat kami. Pero hindi ako sumipot sa araw na yun. Nasaktan ko ng sobra ang lola mo. Pero bakit hindi niyo po siya sinipot? Ano pong nangyari? Hindi sa nagmamayabang ako. Pero isang mga magulang ko sa kilalang tao sa bayang ito. Lahat ng mga anak nila, kinokontrol nila kung sino ang gustong pakasalan, kung ano ang dapat na maging propesyon. Dapat sinusunod namin sila. Ako lang ang bukod tanging sumuway sa batas na pinaiiral nila sa aming pamilya. Ibig sabihin, ayaw po ng mga magulang niyo kay Lola? Hindi naman sa ayaw. Pero may kasunduan ng mga magulang ko sa anak ng kasosyo nila sa negosyo. Hindi ako nakinig doon, Iha. Ipinagpatuloy namin ang plano namin ng Lola Isabela mo. Pero ng araw na yun, nagkasakit ang nanay ko. Hiniling niya sa akin na bago man lang siya mamatay, maipakasal ako sa babaeng gusto niya talaga para sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod at naiwan ko ang lola mong luhaan. Ang tragic naman po pala nang nangyari sa love story niyo. Mabait naman ang naging asawa ko, Iha. Pero iba talaga ang saya kapag si Isabela ang kasama ko. Nang mamatay ang asawa ko sa panganganak sa bunsong anak namin, sinubukan kong bumalik kay Isabela. Pero nalaman kong nakapag-asawa na rin pala siya. Hindi ko na rin po nakita ang lolo ko kung siya pong tinutukoy niyo. Isa kasi siyang sundalo at isa sa mga namatay sa nakaraang gera. Tama ka. Pero hindi ako sumuko, Iha. Paulit-ulit akong bumalik dito sa bayan para suyuin ang lola mo. Hanggang ngayon, gusto kong patawarin niya ako
At kung mabibigyan man kami ng pagkakataon, wala nang pwedeng humadlang sa aming dalawa. Baka naman pwedeng ipagpatuloy na namin ang naputol naming pag-iibigan noon. Hindi ko po alam kung bakit nakaramdam ako ng kirot sa puso ko nang marinig ang sinabi ni Mang Theo, Miss Winnie. Nakikita ko kasi sa diwa ko ang mga nangyari sa kanila noon at siguradong kung sa akin nangyari ang sitwasyong yun, magmamatigas talaga ako. Siguro pareho lang na walang magawa si Mang Theo at Lola para ipaglaban ang pagmamahalan nila dahil kalaban nila ang mga magulang nila. Huminga ako ng malalim. Tapos nang masakit na nakaraang yon sa buhay nila at naisip ko, tama si Mang Theo. Pwede pa namang magkaroon ng chance kung mapagbibigyan ni Lola si Mang Theo sa hiling ng matanda. Syempre nandito ako para tulungan silang dalawa na magkabalikan. Hindi man ako perpekto pero susubukan kong paglapitin sila para naman kahit papano maging maayos ang natitirang buhay nila dito sa mundo. Lalo na't matatanda na sila. Nang sumunod na araw, bumangon ako ng maaga. Sinalubong ko si Lola at nginitian. Nasa bakuran siya at nagwawalis ng tuyong dahon. Magandang umaga po, Lola. Ay, pangit na duwende. Ay, hinako naman, ikaw pala yan na po. Nako, wag niyo pong sabihin na nagulat na naman kayo, Lola. Tsaka hindi po ako pangit na duwende, no? Ang ganda ko kaya. Ay, pasensya ka na, apo ko. Lola, ano po bang dahilan at naging magugulatin po kayo? Dahil siguro sa katandaan, apo. Talaga po ba, Lola? Baka po may something lang sa nakaraan nyo na naging dahilan kung bakit kayo mabilis na magulat. Halimbawa, may trauma po kayo o masamang experience noon na ayaw nyo nang maulit. Napansin kong natahimik si Lola. Hindi naman siya mukhang galit pero may bakas ng lungkot ang kanyang mga mata. Nag-aalala ko kaya ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. Lola, okay lang po ba kayo? Oo, apo. Ayos lang ako. May mga naaalala lang ako na hindi ko na dapat iniisip pa. Lihim akong napangiti. Sigurado ko may kinalaman kay Mang Theo ang iniisip ni Lola. Nahihiya lang siyang magkwento sa takot na baka kantsawan ko siya. Kaya naman mas lalong lumalim ang duda ko na gusto pa rin niya si Mang Theo. Kagaya ng sinabi sa akin ng matandang lalaki. Gayunpaman, hindi ko na kinulit pa si Lola. Pupunta na sana ako sa kusina nang marinig na may nagtao po sa labas ng bahay. Tao po? Lola Isabela? Ay, sino kaya yun at ang aga namang pumunta dito sa bahay? Ako na po ang kakausap, Lola. O sige, apo. Mabuti pa nga. Lumabas ako ng bahay at lumapit sa may gate. Isang babaeng nasa 30s ang nakita ko. May dalang payong, medyo sexy manamit at nakasandals. Nakangisi siyang kumaway sa akin. Hello! Nandiyan ba si Lola Isabela? Nandito po. Sino po kayo? Ay, pakisabi na lang na ako si Danica, yung suki niya. Sige po, sasabihin ko. Precious, apo. Patuluyin mo na si Danica. Halos linggo-linggo siyang nandirito. Sige po, Lola. Hi, Lola Isabela. Kumusta ka? Nang makapasok ang babae sa loob ng bakuran, kikembot-kembot siyang naglakad papunta sa loob ng bahay. Ang aga mo na bang pumunta dito sa bahay? Parang importante ang sadya mo, ha, Danica? Tumpak, Lola. May gusto sana akong ipagawa sa iyo eh. Kung pwede, tulungan niyo naman ako. Sabihin mo sa akin ang problema mo. Nahuli ko kasi ang jowa ko eh. May kalandi ang iba. Aba, ang gusto ko, sa akin lang siya palagi nakatingin, Lola. Ayokong may ibang babaeng umaagaw ng atensyon niya, no? Ayon lang ba? Madali lang yan. Talaga po? Naku, thank you talaga, Lola. Maaasahan ka talaga kahit kailan. Tuwa niyang wika kay Lola. Hindi ko nagustuhan ang pagdating ni Danica, Miss Winnie. Imbis na kinukumbinsi ko si Lola na wag nang gumawa ng gayuma at kahit na anong bagay na kinukuha mula sa itim na kapangyarihan, basta na lang uutusan ni Danica na gumawa na naman ng kababalaghan ng lola ko. Tuloy, lumabas ako sa bahay at iniwan silang dalawa. Naglakad-lakad ako papunta sa kalsada. Hindi ko namalayan na medyo napalayo na ako sa bahay ni Lola dahil narinig ko na ang pagtawag ng kung sino sa likuran ko, si Mang Theo. Precious, iha. Saan ka pupunta? Ay, Mang Theo, kayo po pala.
Ano pong ginagawa niyo rito? Papunta ako sa tindahan. Naubusan kasi ko ng kape. Ikaw, saan ka ba pupunta? Magpapahangin lang po sana ako, Mang Theo. May bisita po kasi si Lola eh. Hindi ko po gusto kung anong pinag-uusapan nila eh. Sigurado ako. Tungkol na naman yan sa gayuma. Tama po kayo, Lo. Hindi ko nga po alam kung bakit ayaw tumigil ni Lola sa kagagawa ng gayume. Nakakasira lang naman yan sa pagsasama ng iba. Ang kinatatakot ko din, Iha, yung mga gayuma niya na kung minsan ay palpak ang resulta. Ang dami nang nagre-reklamo sa kanya. Talaga po ba, Mang Theo? Oo, totoo yan. Dati, may lumapit sa kanyang babae. Humiling na igawa siya ng pamahid sa mukha para gumanda. Nagre-request na magkaroon ng glass skin. Abay, may ibinigay nga siya. Kaso, nakakatakot ang resulta. Literal na nagmantika ang mukha ng babae. Ay, grabe naman po yun. Kasalanan ko rin naman kasi yun, Iha. Nag-away kami ng lola mo dahil ginulat ko siya. Hayun, nagkamali ang paglalagay niya ng ingredients. May kasalanan din naman po pala kayo, Mang Theo eh. Kaya nga kahit naiirita na siya sa presensya ko, araw-araw ako nagpupunta sa bahay niya. Gusto ko kasing makabawi, Iha eh. Gusto kong magkaroon ng ikalawang pagkakataon habang narito pa ako sa mundo. Alam niyo po, Mang Theo, pwede niyo naman pong gawin yan eh. Pero wag niyong idaan sa panggugulat o pangaasar si Lola Isabela. Kung minsan maging romantic naman po kayo sa kanya. Ganyan lang si Lola pero hindi siya mahirap suyuin. Gagawin ko yan, Iha. Sa tingin mo ba matutuwa siya? Bakit hindi niyo po subukan? Tsaka boto po ako sa inyo para kay Lola. Ikalawang beses ko na po itong sasabihin sa inyo, ha? Nakangiti ko ng wika kay Mang Theo. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Mapagkakatiwalaan si Mang Theo. Bukod pa sa nararamdaman ko na mabuti siyang tao. At sa tingin ko, siya din ang magiging susi para matigil na si Lola sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Ito kasi ang isa sa dahilan kung bakit ayaw tumira ni nanay sa probinsya. Nahihiya siya sa uri ng hanap buhay ni Lola. Natatakot din siyang mahusgahan ng kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Ayaw niyang tuksohin na anak siya ng isang mangkukulam. Hindi naman daw pumapatay ng tawang orasyon ni Lola, Miss Winnie. Pero gayon pa man, kahit baliktarin ko pang sitwasyon, masama pa rin ang ginagawa niya. Sa tingin ko po, hindi yun nararapat. Kasama ko na si Mang Theo nang umuwi ako sa bahay. Hindi pa rin umaalis si Danica. Busy pa sa pagbibigay ng instructions kay Lola Isabela sa kung paano mabibingwit ang boyfriend niya. Naririnig kasi namin ang usapan nila hanggang dito sa may sala. Bilang panggulo, hinahayaan ko si Mang Theo na istorbohin sila. Mang Theo, binibigyan ko po kayo ng permiso na gulatin ngayon si Lola. Nako, siguradong magagalit na naman ang lola mo. Alam ko pong masama ang gagawin natin, Mang Theo. Pero ayoko na po kasing nakikita si Lola na gumagawa ng mga gayuma eh. Huwag kang mag-alala, Iha. Kaya ko namang kontrahin ang lahat ng ginagawa niya. Talaga po? Paano? Isa akong albularyo. Matagal ko nang minana ang kakayahang ito. Binata pa lang ako. Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan kong layuan ang lola mo noon. Hindi lang ang mga magulang ko may kontrol sa puso ko. Pati ang reputasyon ko, pinakikialaman ng mga lolo at lola ko. Pero siguro naman po, hindi na kayo papapigil sa kahit na sino. Tutulungan niyo na po ang lola ko? Oo naman, Apo. Matagal ko nang mahal ang lola mo at mamahalin pa hanggang sa huling hininga ko. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Gagawin ko ang lahat. Mapabuti lang si Isabela. Lumapit kaagad si Mang Theo sa kinaroroonan ni Lola Isabela. Nakasunod lang ako sa kanya. Naabutan kong may hinahalo na naman siyang sangkap sa isang maliit na kaserola. Siguraduhin niyo pong epektibo yan, ha, Lola? Ayoko nang mambabayang honey ko eh. Kailangan ako lang mamahalin niya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong kapit-tuko sa'yo ang lalaking ito kapag napainom mo ang gayuma. Naku, sana talaga. Excited na akong maglambingan kami kagaya ng dati. Isang kutsarang dinurog na bulaklak ng rosas, pampabango ng pagsasama.
3 patak ng pulang kandila para sa naglalagablab na damdamin. Balat ng tuko, pampakapit ng pag-ibig. Nasaan ang tuko, Isabela? Ay, palakang ko, kaka. Ay, nako, walang iya ka, Mateo. Nandyan ka na naman. Hanggang kailan mo ba ako bubisitin, ha? Gusto mo ba ng sili, ha? Para maging maanghang yang singit mo? At nakita kong pati ang nabanggit niya ay naihalo niya sa ginagawa niyang gayuma. Pikit matang pumasok ako sa kwarto, inawat si Lola at hinarap si Mang Teo. Mang Teo, pasensya na po kayo kay Lola ha. Hindi niya po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Talagang sinusubukan ako ng damuhog yan. Teka lang, Lola Isabela. Paano naman ang gayuma ko? Ikaw na ang kumuha, miss. Mukhang naaasar na kasi si Lola eh. Kaya mo na yan. Nagpapadyak sa pagkadismaya si Danica pero nakita ko naman na kumuha siya ng garapon at nilagay doon ang nahalo ng likido. Napangisipang babae, sabay hinalika ng garapon. Lola Isabela, saka na po ang bayad kapag umepekto na, ha? Aalis na ako. O sige, siguraduhin mo lang na makakainom siya, ha? At iika-ika na hinabol niya si Mang Teo na noon panayang iwas habang tumatakbo papunta sa bakuran. Tuwa ko silang pinagmamasdahan, Miss Winnie. Alam kong nagpapakipot lang si Lola. Kung tutuusin, wala namang masama kung magkalapit sila ulit ni Mang Teo para madugtungan ang nakaraan nila. Akala ko dahil sa ginawa ko, tuluyan na nga silang magkakabati ni Mang Teo. Pero nagulat ako nung lumupasay si Lola sa lupa, sabay iyak ng iyak. Walang iya ka, Mateo. Bakit malagi mo na lang ako ginaganito? Isabela, bumabawi lang naman ako sa pagkukulang ko sa'yo. Ganun ba? Sa paanong paraan? Sa panggugulat mo? Sa pambibwisit mo sa buhay ko? Gusto kong humingi ng tawad sa nangyari noon. Masyado nang huli ang lahat para humingi pa ng tawad, Mateo. Sinaktan mo na ako. Winasak mo na ang puso ko. Isabela, hindi ko naman yun sinasadya. Naipit lang din ako. Noong mga panahong yun, naipit ako sa pagitan mo at sa naghihingalo kong ina. Kaya mas pinili mong saktan ako. Alam ko naman ang totoo, Mateo. Hindi tayo bagay noon pa man. Sino ba ako? Isang ordinaryong babae na nangangarap mahalin ng taong matagal nang may puwang sa puso ko. Hindi ka ordinaryo para sa akin, Isabela. Ikaw lang ang kaisa-isang nagpatibok ng puso ko. Iba ang ligayang dulot mo sa tuwing kasama kita. Kalokohan! Alam kong mahirap para sa iyo ang patawarin ako, Isabela. Pero wala akong ibang tinatangi kundi ikaw lang. Ayoko na magpaliwanag pa. Dahil lahat ng nangyari sa atin noon, kailangan kong ayusin ngayon. Wala ka nang aayusin, Mateo. Matagal lang tapos ang lahat sa atin. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa'yo. Sana naman, wag mo na akong pahirapan pa. Halos nagmamakaawang wika ni Lola Isabela. Kita kong bumagsak ang balikat ni Mang Teo. Sa unang pagkakataon, nakita kong may pumatak na luha sa mga mata niya. Nasaktan ako habang pinagmamasdan sila, Miss Winnie. Hindi ko alam na masyado na palang malalim ang sugat na pilit nilang tinatakpan sa mahabang panahon. Kung tutuusin, pareho lang silang naging biktima Si Lola dahil sa kahihiyan na sinapit niya sa hindi pagsipot ni Mang Teo sa kasal nila. Si Mang Teo naman dahil napilitang sumunod sa pakiusap ng mamamatay na niyang ina. Wala silang kalaban kundi ang pagkakataon at sitwasyon. Hindi ko na pinilit pang makialam sa usapan nila ng mga sandaling yon. Nagigilty ako, lalo na't ako ang may pakana kung bakit kailangan mag-away ang dalawang matanda sa harapan ko. Mabagal ang kilos na pumunta ako sa kwarto at niligpit ang kalat na naroon. Natanaw ko sa may bintana si Mang Teo, palabas na ng gate, kaya napahinga na ako ng malalim. Paglingon ko sa likuran ko, nakita ko si Lola, malungkot na nagpupunas ng luha. Concerned na lumapit ako sa kanya. Lola, okay lang po ba kayo? Hindi ako okay, apo ko. Ang totoo, para akong bumalik sa nakaraan. Lahat ng akala ko naghilom na sugat sa puso ko, naging sariwa ulit. Lola, ano po ba kasi ang nangyari noon? Huminga ng malalim si Lola.
Pilit ang ngiti na ginawad niya sa akin tsaka hinawakan ng kamay ko. Balang araw, maiintindihan mo rin ako kapag ikaw na rin ang nagmamahal. Pwede niyo naman po sigurong sabihin sa akin kahit wala pa po akong experience sa mga ganyan. Unang pag-ibig ko si Mateo, apo. Siya din ang una kong naging nobyo noon. Kaya naman po pala parang kilalang kilala niyo na ang isa't isa. Tama ka. Akala ko nga siyang makakatuluyan ko eh. Ano po bang nangyari, Lola? Kinutya ako ng mga magulang niya na isa raw akong mangkukulam na wala akong maipagmamalaki at baka puro kahihiyan lang ang maibigay ko sa pamilya nila. Ay, grabe naman po yun. Bata pobre po palang pamilya ni Mang Theo. Hindi lang basta bata pobre, iha. Tuso rin at mga kriminal. Ilang beses nila akong pinagbantaan pagkatapos akong wag siputin ni Mateo sa simbahan. Talaga po, Lola? Hindi ko naman dinibdib ang ginawa nilang pamamahiya sa akin sa simbahan. Naintindihan ko siya dahil nagkita kami pagkatapos ng araw na yon. Pero malupit ang tatay niya. Ano pong ginawa nila? Nagpadala siya ng tao dito sa bahay. Sinunog ang pananim namin. Pinapatay ang mga alagang hayop. Pati ang tatay ko binugbog nila. Lumayo daw ako kay Mateo at ikakasal na siya sa ibang babae. Dahil doon, palagi na lang akong nagugulat. Sa bawat gabi na hindi ako makatulog, puno ako ng takot. Nag-aalala na baka nasa peligro pa rin ang kalagayan ng pamilya ko. Hindi po pala biro ang pinagdaanan niyo, Lola. Pasensya na po. Wala ka namang kasalanan, apo. Siguro, hindi mo na mayaalis sa akin ang maging ganito. Ano po ang nangyari pagkatapos nun, Lola? Lumipat ako ng ibang bayan kasama ang mga magulang ko. Doon na rin ako nakapag-asawa at naipanganak ang nanay mo. Nabalitaan kong wala na ang mga magulang ni Mateo, kaya bahagyang nawala ang takot ko. At napagpasyahan kong bumalik sa bayan. Simula noon, itinuon ko na ang atensyon ko sa pag-aalaga sa nanay mo. At dito na po lumaki si nanay, tama po ba? Oo, talaga na ang nanay mo nang magkasakit ang lolo mo hanggang sa pumanaw. Nabalitaan ko rin na matay ang asawa ni Mateo at umuwi rin siya dito sa bayan. Akala ko mananatiling tahimik ang buhay ko kung mag-iiwasan na lang kami. Pero hanggang ngayon, ginugulo pa rin niya ako. Pero Lola, may ibang dahilan po si Mang Theo kung bakit siya lapit ng lapit sa inyo. Gusto niya pong tuparin ang pangako niya, gaano man karaming taon nang lumipas. Bakit po hindi niyo siya bigyan ng pagkakataon? Wala na naman po ang mga magulang ni Mang Theo para humadlang sa inyo. Wala na rin po si Lolo at sigurado ko matutuwa siya kung gagawin niyo po ang totoong makapagpapasaya sa inyo. Saglit na natahimik si Lola. Kumibot-kibot ang labi niya. Maya-maya pa mas lalong lumungkot ang ekspresyon niya. Tumingin sa bintana. Sa labas ng bahay, nagkakatuwaan ang mga tao. May mga batang naglalaro sa lansangan, may mga ginang na nagkukwentuhan at may nagkakatuwaan pang magsalo-salo sa labas ng kanilang mga tahanan. Pero naitaboy ko na si Mateo, apo. Masasakit ang mga katagang sinabi ko sa kanya. Huwag na po kayong malungkot, Lola. Malay natin, nagpapalamig lang po ngayon si Mang Theo. Babalik din siya pagkalipas ng ilang araw. Sa tingin mo ba, pakikinggan niya ako kapag nagpaliwanag ako sa kanya? Oo naman, Lola. Alam niyo po, communication lang ang kailangan yung dalawa para magkaintindihan. Ang tagal kong kinimkim ang sakit, apo. Pero hindi ko akalaing mababawasan ang bigat pagkatapos kong sabihin sa iyo ang nakaraan ko. Lola, hindi po tayo perpekto. Minsan, kailangan natin ng isang taong makikinig sa atin. Kaya hindi po kahinaan yung umiyak at maging malungkot. Parte po yun ng buhay natin. Maraming salamat, apo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Magiging okay din po ang lahat. Sana nga, iha. Sana nga. Matuling lumipas ang ilang araw. Hindi ko na napapansin na dumadalaw si Mang Theo sa bahay. Mas lalong naging matamlay si Lola. Hindi ko nga alam kung paano siya kakausapin eh. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para magkausap sila.
Pumunta ako sa bahay nila Mang Theo pero mukhang walang tao. Mang Theo, nasan po kayo? Kailangan ko po kayong makausap. Pero walang nag-abalang sumagot sa mga tawag ko. Kaya naman sa huli, nag-iwan ako ng sulat para ipaalam sa kanya ang totoong dahilan kung bakit umiiwas si Lola Isabela sa kanya. Umaasa ako na magkakaroon na ng linaw ang lahat ng problema sa pagitan nila. Dumagdag pa sa suliranin ko si Danica. Paulit-ulit na pumupunta ang babae sa bahay ni Lola. Nagrereklamo na pumalpak ang gayumang binigay sa kanya. Ilabas mo na kasi ang lola mo, Precious! Grabe, lugi ako sa pinagawa kong gayuma, ha? Palpak naman! Pasensya ka na, Danica. Hindi lang kasi pwedeng istorbohin si Lola eh. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, harapin ako ni Lola Isabela. Dahil kung hindi, ipapabarangay ko siya. Ano ba kasi ang nangyari? Ang sabi ko kasi sa kanya, gumawa siya ng gayuma kung saan sa akin lang mananatili ang tingin ng jowa ko, na hindi na siya lilingon pa sa iba. Hindi ko naman alam na ginawa niya palang literal. Tuluyan nang nanigas ang leeg ng jowa ko. Hindi na makalingon-lingon pa. Naku, ganun po ba? Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko po si Lola tungkol dyan. Huwag kayong matakot. Wika ko sa kanya kaya walang magawa ang babae kundi ang umalis na lang. Kaso habang tumatagal, mas lalong dumarami ang nagrereklamo kay Lola. May babaeng iika-ika na lumapit sa amin dahil sa maling binigay na pangontra ni Lola. Pero namang isa pang lalaki ang nagreklamo pagkatapos manatiling nakatayo ang pagkalalaki niya. Daig pa niya ang uminom ng food supplement kaya naging laman siya ng panlalait sa buong baryo. Tapos dumagdag pa si Aling Bebang na sa pagnanais na magustuhan ng kanyang crush, nagpagawa rin ng gayumang pampapansin sa lalaki. Kaso pumalpak din ito dahil ang dalang kabayo ng crush ni Aling Bebang ang nagustuhan niya pagkatapos mainom ang gayuma. Ilan sa kanila kinuyog kami sa palengke nang mapagawi kami ni Lola doon. May dala ng kani-kanilang pamalo ang mga tao, galit at nagrereklamo. Lahat sila gustong magkaroon ng solusyon sa mga pinagdaanan nilang problema. Ay, teka lang. Bakit ba ako ang sinisisi nyo? Tinulugan ko naman kayo, ah. Tama, kayo pa nga nangaabala kay Lola eh. Sana man lang hayaan niyo siyang magpaliwanag. Ay naku, Precious. Huwag mo nang ipagtanggol ang lola mo, no? Nainis din ako dahil sa ginawa niya. Ngayon, permanente na ang pagkaka-stiff-neck ng jowa ko. Kasalanan din naman niya ng jowa mo eh. Kung bakit panay panglingon niya kahit may jowa na siya. Apo, huwag ka nang makipag-away sa kanila. Hindi nila tayo pakikinggan ngayon. Halika na, umuwi na tayo. Mabuti pa nga po, Lola. Wika ako sabay inalalayan ko si Lola pa uwi. Kaso nga lang, nagulat ako nang humarang sa amin ng ilan sa mga tao, nagsisigawan at ilan sa kanila umaangal dahil pilit kaming pinaghihiwalay. Mahigpit akong napahawak sa braso ni Lola. Takot na baka magkahiwalay kami sa stampede. Hindi kayo makakauwi hanggat hindi nyo naaayos ang gulong ginawa niyo sa buhay namin, Lola Isabela. Teka, wag mong ilayo sa akin ang apo ko. Lola, ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Napasigaw ako ng isa sa mga kumuyog sa amin ang tumulak kay Lola. Agad siyang napasubsob sa lupa at nasugatan ng noo. Nanginginig na pilit akong kumawala sa pagkakahawak nila. Kaagad kong nilapitan si Lola na noon ay umuungol sa sakit. Bakit kailangan nyo kaming saktan? Wala naman akong kasalanan. Mali lang ang pagkakaintindi natin sa mga bagay-bagay. Wala kaming pakialam, Lola Isabela. Kung ako sa inyo, bayaran nyo kami sa mga kapalpakan nyo. Akala ko katapusan na namin ng mga sandaling yon. Halos sabay na kasing umatake sa amin ng mga tao. Ilan sa kanila natigilan at umatras nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa di kalayuan. Baka sa tono ng nagsasalita ang pagbabanta oras na may manakit sa amin, Miss Winnie. Lubayan ninyo si Isabela, pati ang apo niya. Kung ayaw niyong ipahuli ko kayong lahat. Mang Theo? Hindi niyo ba alam na mali ang ginagawa niyo? Anong mali? Kami na nga ang nasaktan, Mang Theo. Tapos ngayon, kami pa ang masama. Mangkukulam din naman yung matandang yan eh. Ilang beses ko na kayong pinagsabihan. Huwag niyo nang guguluhin si Isabela. Pero anong ginawa ninyo? Inabuso niyo ang kakayahan niya. Hindi siya masamang mangkukulam. Ginagawa niya lang ang lahat para makatulong.
Sana man lang, maisip niyong igalang ang karapatan niya. Napahinga ako ng maluwag dahil kahit papano, mukhang kumalma naman ang mga tao. Yun nga lang, medyo nahirapan ako sa pagpapabangon kay Lola. Lola, halika na po. Pasensya ka na, apo. Dadamay ka pa sa pinaggagawa ko. Lola, hindi naman po sa sinisisi ko kayo. Pero tigilan nyo na po kasi ang paggawa ng mga gayume. Tignan nyo po ang mga taong dati, tinitingala kayo. Oh. Sa konting pagkakamali nyo lang, halos patayin na kayo ngayon. Gusto lang ni Isabela na mapabuti ang kalagayan niyo. Kaya kahit pumapalpak ang gawa niya, nagsusumikap siyang makapagbigay ng tamang gayuma. Alam niyo kung bakit? Dahil ayaw niyang matulad kayo sa kanya. Anong ibig nyong sabihin? Isa si Isabela sa mga babaeng nasaktan at umasa na may kapalit ang pag-ibig na nararamdaman niya. Pero nagkasala ako. Ngayon ko lang nalaman ang buong katotohanan. Anong katotohanan? Naisip kong ipagtapat ang ginawa ko para hindi na maguluhan si Lola. Hindi naman siya makapaniwala nang lapitan siya ni Mang Theo, puno ng pagsusumamo ang muka. Nandito lang naman ako palagi sa tabi mo, Isabela. Pero bakit nagawa mo pang itago sa akin ang lahat? Sana, sinabi mo sa akin. Paano ko sasabihin sa iyo mga bagay na nagbibigay sa akin ng matinding bangungot? Pwede pa naman nating baguhin ang mga bagay na yun, Isabela. Hindi pa huli ang lahat. Pasensya na. Masyado lang ako nasaktan kaya hindi ko na pinakinggan pa ang mga paliwanag mo. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nalaman na natin ang hinanakit ng bawat isa. Salamat, Mateo. Hindi ba pwedeng Teo na lang, mahal ko? Ay, ambisyoso ka talaga, damuho ka. Pareho lang naman yun eh. Pinaikling tawag ng Mateo ang Teo. Mahal ko, nagagalit ka na naman pero halatang kinikilig ka din eh. Kumisla pa ang mga mata ni Lola nang ngumiti si Mang Theo. Alam kong nagkakamabutihan na sila, kaya hindi ko na sila inistorbo pa. Nang mapansin ng mga tao na seryoso na ang usapan ng dalawa, nagkanya-kanya na sila ng pag-alis at pinigyan ng privacy sina Mang Theo at Lola Isabela para makapag-usap. Kitang-kita ng mga kabaryo namin kung gaano kamiserable ang itsura ni Lola. Nilingon ko si Danica at hinawakan ng kamay niya. Alam kong galit ka kay Lola, Danica, pero kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo, mas miserable pa ang pinagdaanan niya noon. Sana hayaan mo muna sila na makapag-usap. Pasensya na, hindi naman talaga ako masamang tao eh. Nadala lang din ako ng galit. Pero nang makita ko ang itsura ni Lola Isabela, parang mas palaban pa nga ako kaysa sa kanya eh. Hayaan mo, gagawa natin ng paraan para mapagaling ang jowa mo. Naku, wag na, Precious. Alam mo, natutuwa rin ako na naninigas ang leeg niya. Kasi yung jowa ko lumilingon pa sa iba. Sana nga wag nang bumalik sa dati ang leeg niya eh. Napangiti ako sa kabila ng katotohanang medyo natakot ako kay Danica kanina. Kaya niya palang maging brutal at mabait sa loob lang ng ilang segundo. Mabuti na lang hindi siya mahirap umintindi. Siguro na-frustrate lang siya kasi hindi natupad ang pinapangarap niya. Pasensya ka na talaga sa mga nagawa ng lola ko ha. Ay okay lang. Tama naman si Mang Theo eh. Wala akong karapatang magalit. Ako pa nga ang humihingi ng pabor eh. Pero nagkamali pa rin si Lola. Deserve mo naman na mabigyan ng paliwanag. Hayaan mo lang si Lola na kausapin ka mamaya ah. May hinahon kong wika na ikinatango niya at ikinangiti rin ni Danica. Pero kahit papano naging masaya na rin ako dahil may magiging kaibigan na ako sa baryo, maliban kina Mang Theo. Nang magpaalam siya na uuwi na, sumabay sa kanyang iilang mga tao kanina lang na muntik na kaming saktan. Lumapit naman ako kina Lola at Mang Theo. Sa tingin ko maayos na silang nag-uusap. Hindi na nanininghal si Lola Isabela. Lola, okay lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako, apo. May sugat po kayo sa noo. Napasobra yata ang ginawa ng mga tao sa'yo, Isabela ko. Bati na po ba kayo ni Lola, Mang Theo? Hindi ko alam sa lola mo. Pero ako, hindi ako papayag na masaktan pa siya ulit ng ibang tao. Kasalanan ko rin po, Mang Theo eh. Hindi ko na ipagtanggol ng maayos si Lola.
Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang gamutin si Isabela. Halika, ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Mabuti pa nga po. Inalalayan namin si Lola Isabela para makauwi sa bahay. Kita ko na ganun na lang ang ingat ni Mang Teo kay Lola na para bang isa siyang babasaging kristal. Saglit akong tumayo at nagpunta sa kusina. Kumuha ko ng malinis na bimpo para punasan ang sugat ni Lola Isabela. Naabutan ko pa si Mang Teo na nagpapainit ng halamang dahon mula sa apoy ng kandila. Hinipan ni Mang Teo ang dahon tsaka nilagay sa noo ng matanda. Maganda ito, para hindi na mamaga ang parting nangudngud sa lupa. Aray! Masakit yan, Mateo! Dahan-dahan naman! Ikaw talaga, Isabela ko. Pati sa panggagamot ko nagugulat ka pa rin. Talaga namang masakit eh. Isang halik lang, maglalaho din ang sakit na yan. Nanlaki ang mga mata ni Lola kaya kinikilig akong pumapalakpak sa kanilang harapan. Chinicheer ko sila at binigyan ng pagkakataon na mas makapag-usap pa ng sarilinan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang naging maayos ang trato nila Mang Teo at Lola Isabela sa isa't isa. Mas naging malambing pa nga sila eh. At dito ka napatunayan na malinis at puno ng pagmamahal si Mang Teo para sa lola ko. Masaya po ako para sa inyo, Mang Teo, Lola Isabela. Nako, manliligaw pa si Mateo, Precious. Kaya papahirapan ko pang lalaking yan hanggang sa mangako siya sa akin na hindi niya na ako lolokohin ulit. Hindi na talaga mahal ko. Huwag kang mag-alala. Araw-araw, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Halos araw-araw silang nagliligawan, pero hindi na kagaya ng iba na nagpapaligoy-ligoy pa. Makalipas lang ang isang buwan, tuluyan na nga silang nagsama. May ibabalita ako sa'yo, apo ko. Talaga po, Lola? Oo, sigurado akong matutuwa ka. Ano po ba yon? Mahal kong Isabela, nasaan ka? Ay, puwetang kaldero! Ikaw talaga, Mateo! Hindi ka na nagbago. Kinugulat mo pa rin ako hanggang ngayon. Sa pupa ni Lola ang kanyang dibdib kaya naman natatawang napailing na lang ako sa kanila. Hindi ako makapaniwala na makalipas ng mahabang panahon, mabibigyan na ng katuparan ng pangarap nilang dalawa. Teka lang, ano po bang ibabalita niyo sa akin, Lola? Ano pa nga ba, kundi ang malapit na kaming ikasal ni Mateo. Talaga, Lola? Oo, at alam mo ba, Iha? Magiging lolo mo na ako ngayon. Ay nako, masaya po ako para sa inyo, Lola, Lolo. At nagyakapan kaming tatlo. Nagkaroon din kami ng munting salo-salo sa bahay sa tulong ni Danica. Marami akong inihandang salad, Lola Isabela. Alam kong favorite mo to. Nako, siguradong si Mateo ang uubos niyan. Tama po. Ay, teka lang, Danica. Maiwan ko muna kayo rito, ha? Asikasuhin mo muna ang ibang bisita para sa akin. Ay, sige po. Ako na po munang mag-aasikaso sa mga bisita. Saan po kayo pupunta, Lola? Magpapasama ako sa'yo, Iha. Halika. Sumunod ako kay Lola papunta sa kwarto niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakalagay na sa kahon ang mga gamit niya sa pangkukulam, pati na ang mga gamit niya sa panggagayuma. Lola, bakit po nasa kahon ang mga gamit na ito? Naisip ko kasi, apo, baka hindi ko na kailanganin pa mga bagay na yan. Hindi ko naman tuluyang tinatalikuran ng kakayahan ko bilang isang mangkukulam. Pero masaya na ako at hindi ko na kailangang ituon ang atensyon ko sa mga ganitong bagay. Kaya pansamantalang itatago ko muna ang mga ito. Talaga po, Lola? Alam niyo, magandang ideya po ito. Mas gagaan po ang buhay niyo kung susubukan yung wag nang mangulam. Masaya na kasi ko, apo. Alam mo na, dahil nariyan na sa tabi ko si Mateo. At alam ko pong magiging masaya po ang pagsasama niyo, Lola. Niyakap ko ulit si Lola, Miss Winnie. Masaya ako kahit papano. Sigurado ako na mapapanatag na kami ni Nanay dahil may mag-aalaga na sa kanya dito sa probinsya. Bago po ako bumalik ng Maynila, naidaos ang simpleng kasalan sa baryo. Naging mag-asawa na ang dalawang matandang dati lang ay nag-aasaran na animoy aso at pusa. Sigurado ka ba, apo, na magiging okay ka lang sa biyahe mo?
Opo, Lola. Wag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Isabela! Anak ng itlog ng pogo! Ay bakit ba, Mateo? Ay nakakagulat yung sigaw mo ah! Pasensya ka na, Isabela, mahal ko. Pero muntik na kasing makalimutan ng apo mo tung baon niya. Ay, oo nga po pala. Naku, binagoongan pa naman yan. Ay, salamat po, Lolo Theo, ha? Ayun! Nakuha mo rin ng tama ang pagtawag sa akin ng lolo. Naluluhang niyakap ko sila, tsaka ako sumakay ng bus. Hindi na nagtagal ang pag-uusap namin at bumiyahe na ako, Miss Winnie. Gayunpaman, hindi ko maiwasang lumingon sa aking pinanggalingan. Tanaw ko pa rin sina Lola Isabela at Mang Theo na nagpupunas ng mga mata. Hay, ang sarap manatili sa probinsya, lalo na kapag simple at masaya ang mga taong daratnan ko roon. Higit sa lahat, natutuwa ako dahil nabuo ulit ang tiwala nila sa isa't isa at nabigyan ng katuparan ang pag-ibig na matagal na nilang iniingatan. Pabalik-balik pa naman ako sa probinsya, Miss Winnie. Kaso nitong huli, hindi ko na naabutang buhay sina Lola Isabela at Mang Theo. Dumiretso na lang ako sa magkatabing puntod nila sa likod bahay. Dala ng katandaan, pati sa kabilang buhay, pinili nilang magsama. Namimiss ko na po kayo, Lolo at Lola. Pero alam ko po, palagi niyo akong ginagabayan. Magdarasal po ako palagi at iingatan ang iniwan niyo sa akin. Wika ko habang pinagmamasdan ng nakatirik na kandila at ang bungkos ng papeles na ibinili nila kay Danica. Kailangan daw maibigay yun sa akin. Wala nang balak si nanay na bumalik dito sa bahay namin, kaya naman sa akin na pinamana ang lumang bahay at ilang lupain. At dito ko na rin balak manatili hanggang sa ako'y tumanda, kapiling ang mga puntod ng aking lolo at lola na binuo ang maikling alaala sa diwa ko, bilang puno ng pagmamahal. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan nyo ang ibinahagi naming kwento ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa lahat po ng mga nakinig at nagkomento sa mga nauna kong upload. Abangan nyo pa po sana mga susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konting kembot na lang po at marireach na natin ang 100k subscribers. Siyempre po sa tulong pa rin po ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John Kita-kits po ulit sa susunod. na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.